Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Dayawon ang Diyos. Andot kinanglan natin dayawon ang Diyos. Tungod ang Diyos ang nagatugro kang kabaskog, kang aton nga lawas. Ang Diyos ang nagahatag sa aton sang grasya. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya nandito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya ang sabi dito sa ikalawang Timothy chapter 4 verse 5, kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, pagtiisan mo ang mga kahirapan dumarating sa iyo, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita, tupdin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Hallelujah! Kaya ito ating ginagawa. Tinutupad natin ang ating tungkulin bilang isang mangangaral ng mabuting balita. Ganito ang ginagawa lagi na bilang lingkod ng Diyos. Bigyan natin ng karangalan ng Diyos dahil nais ng Diyos iligtas ang lahat ng tao. Kaya nais niya ipahayag ang kanyang salita. Salita nagbibigay buhay at pag-asa sa atin, sa ating mga espiritu ng lupaypay, naghingalo. Kapag pinakain natin ito ng salita ng Diyos, ay bigla ito lalakas at magkaroon ng signal sa Diyos. Magkaroon siya ng unawa sa mga salita ng Diyos. Kaya sabi sa unang Timothy chapter 4 verse 6, ikaw ay mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Kung ituro mo sa mga kapatid ang tagubiling ito, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual, ang tunay na aral, ang sinusunod mo. Kaya ito ginagawa natin, tunay na aral na sa banal na aklat. Dahil itong pagkain ng ating espiritu. Kaya kailangan natin itong inuutos ng Diyos, ipangaral ang kanyang salita. Dahil ang sabi sa unang Timothy chapter 4 verse 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Hanggang si Kristo ay dumating. Huwag mong kaligtaan, pabayaan, huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Ito pinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Ipangaral ang kanyang salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Yang sabi dito sa unang Korinto chapter 14 verse 37, kung inakala ninyo man na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin ang utos ng Panginoon, ang isinulat ko. Kaya ito kinikilala natin ang utos ng Panginoon na isinulat sa banal na aklat. Dahil ito ay salita ng kaligtasan,
salita nagbibigay buhay na walang hanggan. Ito'y pagkain ng ating espiritu. Ang salita ng Diyos, ito mga aral ni Kristo Jesus. Hindi ito aral ng reliyon, kundi aral ni Kristo Jesus. Kaya ang sabi dito sa Episo chapter 4, verse 20, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo kung talagang pinapakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan kay Jesus. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masamang pita. Ang sabi sa verse 23, magbago kayo ng diwa at pag-iisip. Ang sabi sa verse 24, at ang dapat makita sa inyo ay bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Dapat maging kalarawan natin ang Diyos ng kanyang katwiran at kabanalan. Hallelujah! Kaya dapat pakinggan natin ang kanyang mga aral, ang mga saway, mga babala at hindi gusto ng Diyos. Alalahanin natin, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ngunit tayo ay hindi nagmamahal sa Diyos. Hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Sabi sa 1 chapter 3 verse 16 ay ganito ang sinasabi sa 1 kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabi sa 1 chapter 3 verse 16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binigyan man natin halaga ang buhay na walang hanggan na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan man natin ito ng halaga dahil ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 36, ang nanalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak hindi magkaroon ng buhay. Manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Napakaliwanag. Kaya sabi sa verse 32, pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang naniwala sa kanyang patutuo. Naniwala ba tayo sa patutuo ng Diyos sa banal na aklat? Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamagitan niya. Hindi natulan maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit tinatulan, maparusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Ang sabi sa verse 19, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Kaya maraming mga tao mapapahamak dahil mas inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag. Nagdusa si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nag-agay ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka. Iligtas tayo. Iligtas kayo. Ngunit anong ganti natin sa Diyos?
Paano tayo iligtas ng Diyos? Maraming mga tao ayaw sumunod sa Diyos. Maraming mga tao ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa 1 chapter 5 verse 38, sabi dito, walang pitak sa inyong puso ang kaniyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Ang sabi dito sa verse 41, hindi ako naghahangad na parangalan ng mga tao, ngunit kilala ko kayo, alam ko wala kayong pag-ibig sa Diyos, sabi ni Jesus. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ninyong tinatanggap. Totoo yan. Kapag puti ang lumapit sa inyo, tuwang-tuwa na kayo. Kaya maraming mga kasimbahanan ngayon, hindi nila tinatanggap ang salita ng Diyos. Bakit? Paano nila hindi tinatanggap yung doktrina ng reliyon ng kanilang pinapahayag sa mga tao? Ganito kami. Ganito ang reliyon namin. Ganito kami magsunod. Yan ay para lamang sa reliyon, hindi para sa Diyos at para sa sarili. Kaya sabi sa verse 44, ang inangad ninyo ay parangal sa isa't isa, at hindi ang parangal na nanggagaling sa isang Diyos. Paano kayo paniwalaan? Kaya maraming mga tao nagpaparangal sa isa't isa. Yun ang ginagawa nila. Pinopromote ang sarili, ngunit ang nag-promote sa kanila ay reliyon, hindi ang Diyos. Hindi Diyos ang nag-promote sa kanila, reliyon. Kaya nakita natin paano tayo maligtas. Kaya maraming mga tao ngayon nagtuturo ng kasinungalingan, nagtuturo ng mga maling aral at maling katuruan, nagtuturo ng kasinungalingan. Kaya ang sabi sa 1 chapter 7 verse 17, natalos ng sinuman ibig tumupad sa kalooban ng Diyos kung ang tinuturo ko mula sa Diyos, o nagsasalita lamang ako ng ganang aking sarili. Ang nagsasalita ng kanyang sarili ay nag-aangad na parangalan siya. Nag-aangad na parangalan siya kung nagsasalita lamang siya ng kanyang sariling opinyon. Kuro-kuro. Ito'y mga guni-guni lamang ng isang tao. Sabi dito, ngunit tapat at matuwid ang sinumang nag-aangad na parangalan ang nagsugo sa kanya. Kaya ito ang ating ginagawa. Pinaparangalan natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Binabasa natin dahil ito ang utos ng Diyos. Ipahayag mo ang aking salita. Bakit nais ng Diyos ipahayag ang kanyang salita? Dahil kung binasa natin ang salita ng Diyos, tayo ay isang trumpa lamang mikropono. Ang Diyos mismo ang nagsasalita sa atin. Ang Diyos na mismo ang nagsasalita sa atin. Kaya napakaliwanag, kaya nais ng Diyos ipahayag ang kanyang salita. Dahil ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 5 verse 20, kaya ako sugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo sa pamagitan ko. Kaya kailangan natin basahin ang kanyang salita upang pag marinig ninyo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo. Kaya
ito ang sinugo ng Diyos, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa 1 chapter 3, verse 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Napakaliwanag, ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Napakaliwanag at walang sukat ang pagkaloob ng Espiritu Santo sa Kanya. Dahil kung nagsasalita lamang tayo ng ating sariling opinyon, ang nagsugo sa atin ay ang reliyon, hindi ang Diyos. Dahil ito ang sinugo ng Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Hallelujah! Paano tayo iligtas ng Diyos? Kung ang ating narinig ay mga opinyon lamang ng tao, salita ng tao, ang kaligtasan ay salita ng Diyos. Doon ang ating kaligtasan sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Santiago, chapter 1, verse 21, kaya talikdan ninyo ang inyong maruming mga gawa at alisin ang masamang asal at buong pakumbabang, tanggapin ang salita ng Diyos, nakatanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Ang salita ng Diyos ang makapagliligtas sa atin. Paano tayo iligtas ng Diyos? Ang gusto ng tao marinig ay doktrina lamang ng reliyon. Kuro-kuro at opinyon ng tao, mga guni-guni ng isang tao, ayaw nila sa salita ng Diyos. Ayaw nila dinggin ang doktrina ni Kristo Jesus na nakasulat sa banal na aklat sa Biblia. Kaya marami ngayon mga tao ganon, hindi sila natuwa kapag salita ng Diyos ang kanilang narinig. Kaya ang sabi dito kay Propeta Daniel, sinabi ng Diyos, Daniel, ingatan mo muna ang mga salitang ito at isara mo ang aklat hanggang sa takdang panahon. Marami ang magsaliksik upang tumuklas ng karunungan. Marami magsaliksik upang tumuklas ng karunungan ng Diyos. Kaya nakita natin kung wala ang tao pag-ibig sa Diyos, walang pag-ibig sa salita ng Diyos, ay ayaw niyang tumuklas ng karunungan mula sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 5 verse 39, sinaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwala doon ninyo matagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay patutuo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyo lumapit sa akin upang kayo ay magkakaroon ng buhay. Maraming mga tao ayaw lumapit sa Diyos. Mas madali pang tao lumapit kay Satanas. Sa paanong paraan? Ang mga tao, mas gusto pa nila gumawa ng kasalanan kaysa gumawa ng kalooban ng Diyos. Mas gusto pa nila gumawa ng kasamaan, kasalanan, kaysa gumawa ng kabutihan at kalooban ng Diyos. Kaya nais ng Diyos magsaliksik tayo ng Kanyang salita. Dahil ang Kanyang salita ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 25, ngunit ang nagsaliksik ay at patuloy nagsagawa
ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao. Kaya ito nagpapalaya sa atin sa mga gapos ng dyablo, sa mga maling aral at maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Kapag tayo nagbabasa ng banal na aklat, malaman natin ang katotohanan at ang katotohanan magpalaya sa atin. Kaya ito, ang sabi, buong pakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na nakatanim sa inyong puso, ito makapagliligtas sa inyo. Ang sabi sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya lamang ninyo inyong sarili, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang tao umaharap sa salamin at umaalis pagkatapos makita ang sarili at agad nakalimutan ang kaniyang ayos. Hallelujah! Kaya napakaliwanag. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Ito makapagliligtas sa atin. Kaya ang sabi sa unang Pedro chapter 1 verse 25, sabi dito sa verse 24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak, nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ang sabi sa verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman, at itong mabuting balita ipinangangaral sa inyo. Kaya pinangangaral ito ang salita ng Diyos. Nais ng Diyos iligtas tayo. Gusto ng Diyos mapunta tayo sa langit dahil mahal tayo ng Diyos. Paano tayo maligtas kung hindi natin pinaniwalaan ang salita ng Diyos? Hindi natin minahal makinig ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1, ang sabi naman ng Diyos sa 1 chapter 14 verse 15 ay ganitong sinasabi sa atin. Sabi dito, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Napakaliwanag kung iniibig natin ang Diyos, tuparin natin ang kanyang mga utos. Ang sabi sa verse 21, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Yan ang tumanggap sa utos ng Diyos at tumutupad nito at isa buhay. Yan ang mga tao na umiibig sa Diyos. At ang sabi dito, ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpakilala sa Kanya. Hallelujah! Nagpakilala na ba si Kristo sa inyong buhay? Kaya kung nagpakilala na si Kristo sa inyong buhay, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Magbagong buhay na kayo, tulad na nais ni Kristo. Dahil ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya bagong nilalang na siya pag siya ay kay Kristo Jesus. Iyon, kapag nagpakilala na si Kristo sa ating buhay, nakilala natin ang Diyos, kaya natin na sinunod ang Diyos. Kaya ang sabi naman dito sa Roma chapter 12
verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang abag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Kung nais natin maligtas, kung nais natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung nais natin manirahan sa langit, ialay ninyo inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ang sabi sa verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo at magbago ng pag-iisip upang mabatid ninyo ang kalooban at kalugod-lugod sa Diyos. Mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos at kung ano mabuti na nakalugod sa Kanya, at talagang ganap ang inyong pagkakilala kay Kristo Jesus. Maging ganap ang ating pagkakilala sa Kanya. Kaya sabi dito sa verse 3, dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko ang bawat isa sa inyo, huwag ninyong palagahan ang nangikit na sa nararapat sa inyong sarili, sa halip pakalimiin mo ninyo ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng panampalatayang ipinakaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pari-pariyo ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman tayo marami, ngunit nabuo sa isang katawan ni Kristo, at isa ay bahagi ng iba. Yaman mayroon tayong mga kaloob na magkaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang kaloob, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung nagpapahayag ka ng kalooban ng Diyos at ipagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat na ating panampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo, magturo, ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangangaral, ang may kaloob na mangangaral. Kung mag-abuloy ng buong kaya. Kung mamuno ng buong sikap, nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak sa ating buhay. Gagawin natin ito ng buong galak. Kaya sabi dito sa verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, matiyaga kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Kaya itong nais ng Diyos sa atin, lalo may kapigatian tayo, manalangin tayo sa Diyos, hingi tayo ng tulong sa Diyos. Hindi Kanya pababayaan. Dahil ang sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, pagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kaya sabi dito sa verse 13, huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso
ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sino man. Ang sabi sa verse 14, natukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagkaugat, nagbubunga ito ng kasalanan, nagbubunga ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayang espiritual, nagbubunga ng kapamakan sa impyerno. Kaya ang sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 1, sabi dito sa verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, pag alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong panampalataya, matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan, at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo magiging ganap at walang pagkukulang sa Diyos. Maging ganap tayo at walang pagkukulang sa Diyos. Yung sabi dito sa Mateo naman, Mateo chapter 5, ay ganito sinasabi sa Mateo chapter 5. Verse 3, ang sabi ay ganito, sabi sa verse 3 to 10, mapalad ang mga ama na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ang sabi sa verse 4, mapalad ang mga nahapis, sapagkat aliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga napagkumbaba, sapagkat tatamuin nila ang pangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, pagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makasama sila sa kanyang kaharian. Kaya ang sabi dito sa verse 11, mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Sabi sa verse 12, magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginagawa ng mga tao sa mga propita noong unang panahon. Kaya noong unang panahon, napakasama ang ginagawa ng mga tao sa mga propita. Ganon din kay Kristo Jesus, hanggat sila'y pinatay sila. Kaya ng mga sumusunod sa Diyos ay pinagwikaan nila ng hindi mabuti, masama. Yang sabi dito sa 1 chapter 15, ganito naman sinasabi ng Diyos. 1 chapter 15 verse 18, kung napuput sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na puput na ito sa akin bago sa inyo. Ang sabi sa verse 20, alalahanin ninyo
ang sinasabi ko sa inyo, walang alipin higit sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tutuparin nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Hallelujah! Nakita natin ang mga nangyayari noon hanggang ngayon. Ganun pa rin nangyayari sa atin. Kaya ito ang sabi ni Kristo sa 1 chapter 14 verse 23 ay ganito na sabi niya, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ang umibig sa Diyos ay tumutupad ng salita ng Diyos. Ibigin siya ng aking Ama. Yun pala kapag tinutupad natin sa buhay ang salita ng Diyos. Ibigin tayo ng Amang nasa langit. Ibigin ko rin siya. At kami ay isa sa Kanya, mananahan sa Kanya. Ito pala, kapag inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Amang nasa langit, ibigin tayo ni Kristo Jesus, at ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin. Kung nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, at inibig tayo ng Amang nasa langit, inibig tayo ni Kristo Jesus, kung sakaling dumating si Kristo, kung sakaling dumating si Kristo, tiyak mapasama tayo sa rapture na magaganap. Kung sakaling mamatay tayo at hindi na natin nabutan ng rapture, muli tayo bumuhayin ng Diyos. Muli tayong bubuhayin ng Diyos kung inibig tayo ng Diyos. Inibig tayo ni Kristo Jesus at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa atin, ay muli tayong bubuhayin ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Roma chapter 8 ay ganito ang sinasabi, verse 11, kung nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang na mamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na nanahan sa inyo. Kaya napakaliwanag kung nanahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, muli tayong bubuhayin ni Kristo Jesus. Muli tayong bubuhayin ng Diyos. Kaya kailangan ng tao magtag-isa kay Kristo. At kailangan ipanganak muli ang isang tao. Kailangan ipanganak muli. Dahil ang mga tao, patay ang kanilang espiritu. Kailangan ipanganak muli ang espiritu ng Diyos sa kanilang buhay. Yun ang sinasabi na born again in spirit. Muli kang ipanganak sa espiritu ng Diyos. Dahil ang espiritu ng tao na patay, ang mga espiritu naghahari sa kanya ay si espiritu ng kasamaan. Kaya laging kasamaan ang ginagawa ng isang tao. Kailangan ipanganak muli tayo sa espiritu ng Diyos. Dahil ang espiritu ng Diyos, kapag ipanganak sa ating buhay, sakaling mamatay tayo, iyon ang magdala sa atin sa kalangitan. Kapag ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay, yun ay muling magbuhay sa atin. Dahil ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ng iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na nanahan sa inyo. Kaya kung pinanganak muli tayo sa Espiritu ng Diyos, isa na tayong bagong nilalang. Isa na tayong bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao. Tayo ay bago na. Dahil ang sabi dito sa Ezekiel chapter 36
Verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin ko masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kaya napakalaga na ang mga tao ay ipanganak muli. Ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil yun ang Espiritu ng Diyos ang magdala sa atin sa kalooban ng Diyos. Dalhin tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya sa maliwanag, kailangan panganak muli tayo sa Espiritu ng Diyos. Born again Spirit. If a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Si Jesus ang nagsabat, nagasiling ako sa imo, sang matuod. Wala sing makapasok, isa sa mga makapasakop sa paghari ng Diyos, kung hindi siya matawo o liwat. Napakaliwanag, kung hindi siya pinanganak muli, ay hindi niya makita ang karya ng langit. Kailangan natin ipanganak tayo sa Espiritu ng Diyos upang kung sakali dumating man si Kristo, magkaroon ng rapture, mapasama tayo sa rapture. Kung sakaling mamatay tayo, muli tayong bubuhayin ng Diyos. Muli tayong bubuhayin ng Diyos dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating buhay. Kaya yan napakalaga, ang Espiritu ng Diyos nasa ating buhay. Lalo itong panahon, mga huling araw, hindi na natin alam. Si Kristo ay malapit nang bumalik. Marami ng mga mapalatandaan sa langit. Iba't ibang palatandaan. May mga gira na sa iba't ibang lugar. May mga lindol, maraming namatay, mga baha. Ang baha ngayon, hindi na mabuti nakakamatay na. Yan ay tanda ng pagbalik ni Kristo. Yan dapat ang mga tao, pag makita niya mga tanda na yan, ayusin na niya ang kanyang sarili. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik si Kristo Jesus. Kung sakaling dumating si Kristo, handa na ba tayo? Handa na ba tayo sa kanyang pagbabalik? Natiyak ba natin ang ating sarili, ligtas na tayo? Natiyak ba natin ang ating sarili, may buhay tayo na walang hanggan? Dahil sa pagbalik ni Kristo, yan ay katapusan ng daigdig, katapusan ng mundo. Ano ngayon gagawin mo kung sakaling dumating si Kristo? Mga kayamanan mo yan, maiwan mo na yan. Hindi mo na yan madala. Mga ari-arian mo, hindi mo yan madala. Ang tangi lang madala mo, yun ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa puso mo. Nanahan si Kristo sa puso mo at sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Yun lang matira sa iyo. Dahil sakaling dumating si Kristo, handa ka na ba? Handa ka na ba sa paghukom? Handa na ba, inanda mo na ba yung sarili sa panahon ng paghukom? Dahil ang sabi dito sa Mateo chapter 24 verse 27, sapagkat kung gaano kabilis ang guhit ng kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman paparito ang anak ng Diyos. Ang sabi sa verse 29, pagkatapos ng kapigatian iyon, magdilim ang araw at tinaliliwanag ang buwan, malaglaga sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos lilitaw sa langit ang anak ng Diyos at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng Diyos na sa alapap dumarating
na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Ang sabi sa verse 31, sa udyat ng malakas na tunog ng trumpita, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig. Titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Titipunin na upang sa rapture na darating. Kaya nakita natin, yan ang paghahari ng Diyos. Ang sabi dito sa Mateo chapter 13 verse 47, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang malaking lambat na iniagi sa dagat at nakakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay inila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbuklod-buklore ng mga isda. Tinipon nila ang mga sa sidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din naman ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at iwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihagis ang mga makasalanan sa naninigas na pugon. Do'y mananangis sila at mga ngalit ang kanilang ngipin. Ganyan mangyayari sa katapusan ng mundo. Ihagis tayo, magkaroon muna ng rapture upang iligtas ang mga tao na sumusunod sa Diyos at ang mga gumagawa ng kasalanan at sumusuway sa Diyos ay itapon sa lawang apoy. Dagat-dagat ang apoy. Lahat na tao ay bubuhayin at hindi na mamatay. Ang mga sumusunod sa Diyos, doon siya mamuhay sa langit ng walang hanggan. Ang mga tao naman sumusuway at gumagawa ng kasalanan, wala na rin kamatayan doon sa impyerno. Magdusa siya doon, hindi lang billion years, hindi lang trillion years, forever. Kasama si Satanas doon. Kaya sabi sa unang Tesalonica ay ganito naman. Sabi sa unang Tesalonica chapter 4 verse 13 ay ganito naman sinasabi sa unang Tesalonica chapter 4 verse 13, mga kapatid, ibig namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay, na hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang nakakilala sa Diyos. Marami mga tao ngayon hindi alam, pag may namatay sa kanila, sila'y nagdalamhati. Dahil kung ikaw ay totoong Kristiyano, totoong anak ng Diyos, pag namatay ang isa sa inyo, hindi ka dapat malungkot. Bakit? Doon na siya sa langit, ligtas na siya. Wala kang dapat ikalungkot. Ikalungkot mo ang mga tao na nandito pa sa lupa. Hindi pa tiyak ang kanilang kaligtasan. Ngunit pag isang tao na sumusunod sa Diyos at namatay, wala na tayong dapat ikalungkot, kundi magalak tayo dahil nasa langit na siya. Ang sabi dito sa verse 14, naniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniwala tayo, bubuhayin din tayo ng Diyos. Ang lahat na namatay, nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ang sabi sa verse 15, ito ang aral ng Panginoon. Sinasabi namin sa inyo, paparito ang Panginoon. Tayong mga buhay ay hindi mauna sa mga patay. Ang sabi sa verse 16, sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel,
ang tunog ng trumpita ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isama sa mga binuhay upang salubungin na sa pawirin ang Panginoon. Sa gayon makapiling na natin ang Diyos. Kaya ang sabi naman dito sa unang Korinto, chapter 15, ay ganitong sinasabi sa unang Korinto, chapter 15, verse 50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang buo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. At ang katawan panlupa ay di maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa verse 51, pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamatay ang lahat, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Babaguhin tayo lahat. Sabi sa verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpita. Pagtunog ng trumpita, ang mga patay ay muling mabubuhayin at di na mamatay. Babaguhin tayo lahat. Sapagkat ang katawang nabubulok ay papalitan ng di na mabubulok. Ang katawang namamatay ay papalitan na ng hindi mamamatay. Kaya kapag mangyari yun, kawawa ang mga tao gumagawa ng kasalanan. Bakit? Dahil ang tao na mga sumusunod sa Diyos, mayroon siyang katawan na panlangit. Sabi dito, may katawang panlangit at mayroon naman panlupa. Kaya ito bubuhay ng ating, kapag muli tayo binuhay ng Diyos, lilipat tayo sa katawang panlangit upang manirahan sa langit. Ngunit kung tayo naman makasalanan at sumusuway sa Diyos, wala tayong katawang panlangit. Ang ating katawan na panlupa muling bubuhayin ng Diyos. At wala na itong kamatayan at tayo ay ihagis sa nagniningas na apoy. Dagat-dagat ang apoy. Yun ang impyerno. Parang tinunaw na sansalon. Doon ka lang wilangoy. Daw dagat. Ang daw laba ng bulkan. Daw tinunaw nga sansalon. Doon kita maglangoy-langoy. Salop-salop kita dito. Hindi kita mapatay. Tumaging buhay kang Diyos kita. Kaging tuguruan kita kaurati kamatayon. Dito kita mag-aantos. Doon tayo magdurusa forever. Imaginin mo. Subukan mo kaya itapon ka sa laba ng bulkan. Ano at hindi ka mamatay? Ano kaya pakiramdam mo? Ano kaya ilublob ka doon sa kawa na tinunaw na sansalon? Ano kaya pakiramdam mo hindi ka mamatay doon? Kahit siguro 5 minuto lang. Talagang sasabihin mo, bakit pinanganak pa ako? Yun ang pagsisisi, tunay na pagsisisi. Pag doon na tayo sa kabilang buhay, kaya habang nandito pa tayo sa lupa, mag-isip-isip na tayo. Huwag natin antayin na tayo ay mapapahamak doon sa kapamakan sa impyerno. Dito pa lang, hanapin mo na ang tunay mong patutunguhan, langit. Maraming mga tao na makareliyon lamang, sabi niya, ligtas na ako. Hanggang ligtas kayo. Totoo naman, tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Ngunit nandoon ka pa lang sa pintuan ng kaligtasan. Hindi ka pa nakapasok sa langit. Sa pintuan ka pa lang ng kaligtasan. Ano gagawin mo? Humakbang ka. Papasok sa karya ng langit upang abutin mo ang buhay na walang hanggan.
Ngunit marami mga Kristiyano sabi niya, ligtas ako, doon na lang siya sa pintuan ng kaligtasan, patulog-tulog na lang siya doon. Paano kaligtas? Gumawa pa tayo ng kasalanan, nalaglag pa tayo sa pintuan ng kapahamakan, sa impyerno. Kaya maliwanag ang sabi dito, may katawan panlangit at may katawan panlupa. Yun ay ang katawan panlangit para sa mga tao, regalo ng Diyos sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Ngunit ang mga tao gumagawa ng kasalanan, ang kanyang katawan na panlupa ay muling bubuhayin ng Diyos at doon itapon sa lawang apoy. Wala ng kamatayan. Akala ng mga tao minsan walang alam, nagsuicide. Akala niya matapos ng problema niya, hindi niya alam. Pag namatay siya, nandoon pala ang napakabigat na problema kung paano ka makaalis doon sa impyerno. Samantala dito sa lupa, kung may problema ka, magtulog ka, mag-YouTube ka, makalimutan mo ang problema, subalit doon. Pag namatay ka na, nagsisimula na ang iyong problema. Ang akala na iba, pag namatay siya, wala na siyang problema. Yan ay isang malaking pagkakamali ng tao. Hindi niya alam, pag namatay siya, doon nagsisimula ang napakalaking problema. Yung problema natin sa buhay, slight lang yan. Matulugan mo, manood ka ng YouTube, magpakwentuhan ka, mapatawa ka, nakalimutan mo. Ngunit doon sa impyerno, hindi ka na doon makapagkwentuhan. Bakit? Sa sobrang sakit, isa lamang masigaw mo, ganun na lang. Na lang, hindi ka na makakasabi na, ay, oo, hindi na, lang. Yan ang mabanggit mo doon sa sakit. Lang ang masigaw mo doon. Hindi ka na mapagkwentuhan. Na lang, sabi. Yung kasama mo, ganun din. Ganun din siya. Hindi na sila makapagkwento doon dahil sa sakit. Nabagrot ang ngipon mo. Mabagrot. Sakto mga kasakit. Yan ang impyerno. Ngunit kung sa langit naman tayo, sa pagsunod sa Diyos, mayroon tayong regalo, katawan na panlangit. Doon tayo lilipat at manirahan sa langit. Yun, magkaroon na rin tayo ng buhay na walang hanggan sa langit, hindi sa impyerno. Wala na rin kamatayan doon sa langit. Tulad ng mga tao na punta sa impyerno, wala na rin kamatayan sila doon. Kaya napakaganda kung sa langit kayo ng ating mitiin. Dito pa lang sa lupa, pangarapin na natin mamuhay sa langit. Dahil ang sabi dito sa Lucas chapter 20 ay ganito sinasabi sa Lucas chapter 20 verse 36, hindi na sila mamatay sapagkat matutulad sila ng anghel sa langit at sila mga anak ng Diyos, yaman sila binuhay. Yun pala pag ang tao pag sumusunod sa Diyos. Pag na doon ka na, namatay ka, napunta ka na sa langit, maging tulad ka ng isang anghel sa langit. Dahil ang sabi dito, hindi na sila mamatay sapagkat matutulad sila ng mga anghel sa langit at sila'y mga anak ng Diyos. Yaman sila ibinuhay. Yan ang mga mangyayari sa mga anak ng Diyos. Muli siyang bubuhayin ng Diyos at dalhin doon sa langit. Yun ang mangyayari sa atin. Kaya ano ba ang gusto natin? Langit ba o impyerno? Kung ayaw mo naman ng langit, gusto mo impyerno, magpakulo ka na ng bakal. Magtunaw ka ng bakal at isawsaw mo daliri mo kahit 1 minuto lang.
para malaman mo kung gaano kasakit ang impyerno. Kaya ang sabi dito sa Daniel, ni Propeta Daniel chapter 12, ay ganito, verse 3, at yaw may mga pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay nagniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Parang bituon ka doon ka siga-siga. Parang anghel ka sa langit. Parang bituon ka. Ang mga anghel ay mga parang bituon yan. Kumikislap-kislap sa langit. Kaya ang sabi dito sa verse 3, sabi sa verse 2, mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Maliwanag ang sabi dito sa Daniel chapter 12 verse 2, mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba sa buhay na walang hanggan sa langit, ang iba buhay na walang hanggan na kaparusahan. Kaya nakita natin dalawa ang ating patutunguhan, langit at impyerno. Ngayon pa lang, alamin mo na kung saan ka pupunta. Kung ikaw ay palangit, lalo mong pangingatan ang kaligtasan pinakaloob sa iyo ng Diyos. Kung ikaw naman, nakita mo patungo ka impyerno, magbago ka na at magbalik loob sa Diyos. Upang imbis patungo ka impyerno, umiba ang daan mo palangit. Dahil ang sabi dito, pagdating ni Kristo ay katapusan ng daigdig na. Dahil ang sabi dito sa pahayag o Revelation chapter 20 verse 11, pagkatapos dito nakita ko ang isang malaking trono puti na nakaluklok doon, na parang ang lupa at langit, nadura ang langit at lupa sa kanyang harapan, at hindi nang makikita muli. Kung mawala ang langit at lupa, saan ka nakatayo? Doon ka na sa alapap, tumatayo sa harapan ng trono upang ikaw ay hukman sa pamagitan ng iyong mga gawa. Kaya pagkatapos dito nakita ko ang isang malaking tronong puti, nakaluklok doon, na para mangla ang lupa at ang langit sa kanyang harapan, at hindi na makikita muli. At nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila, maging hamak, at nabuksan ang aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ayon sa kanyang mga ginawa, gaya sa nasusulat sa aklat. Kaya nakita natin hinatulan ng mga patay sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kaya kung isang tao makasalanan, rosaryuhan mo, palangit pa kaya yan? Dahil hatulan ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang sabi dito sa verse 13, inuluwa sa dagat ang mga patay, maraming mga patay sa dagat, milyon-milyon na tao sa buong daigdig, mga namatay, nalunod na barko, gira, digmaan, nalunod, namatay sila doon, mga sa aeroplano nag-crash sa dagat. Sabi dito, iluwa ng dagat ang mga patay na sa kanya, at inalabas din ng kamatayan sa Hades ang mga patay, nakalagak sa kanila. Ang Hades na ito, impyerno. Ang mga tao sa impyerno, pagawon liwat. Kagihatulan sila tungo na doon sa dagat-dagatang apoy ihagis. Nakita natin mga patay sa dagat, ibuyon liwat. Mga tao sa impyerno, pagawon, kagbasahan kang Diyos. Sabi dito sa verse 15,
Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya lahat na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itapon sa gat-dagat ang apoy. Yan ang mga tao, mga patay espiritual nung sila'y nabubuhay pa sa daigdig na ito, gumagawa ng kasalanan at sumusuway sa Diyos. Sila'y hatulan ng Diyos. Itapon sa lawang apoy. Daw laba kang bulkan, salop-salop ka dito. Wala ka ng kamatayan, magdurusa ka forever. Anong sakit niyon? Anong sakit? Napakasakit talaga. Hindi makayanan ng tao. Isa ba tayo itapon sa lawang apoy? Daw laba ang bulkan, daw tinunaw nga sansalon. Isa ba tayo? Makinig kayo, itong mga tao itapon sa lawang apoy. Sabi dito sa Payago Revelation chapter 21 verse 8, subalit malagim ang kasapitan ng mga duwag. Ang mga duwag ito, alam mo na katotohanan, ayaw mo pasundin. Mga taksel, mga pasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ito'y kandidato pa impyerno, mga matay tao, mga nagigiapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at ang lahat ng sinungaling ibubulit sa lawang apoy na naglagablad na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Isa ba tayo binanggit dito? Lumapit na kayo sa Diyos at tumingi ng kapatawaran upang imbes papunta tayo, kandidato tayo pa impyerno, naging kandidato pa tayo papuntang langit. Kaya nakita natin, isa ba tayo na hindi tatanggapin sa kaharian ng langit? Isa ba tayo? Makinig kayo, basahin natin ito upang malaman ninyo itong mga tao ay hindi tatanggapin sa kaharian ng langit. Dahil ang sabi dito sa Galatia chapter 5 verse 9-10, hindi nakakailang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot, pagkagalit, panimibugo, kasakiman, pagbahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo. Noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit. Ito hindi tatanggapin sa kaharian ng langit. Isa ba tayo dito? Hindi tayo tatanggapin sa kaharian ng langit. Panahon na lumapit sa Diyos, magmakaawa, humingi ng kapatawaran sa Diyos, at sundin ang Diyos upang imbis pa kandidato tayo papuntang impyerno, tayo ay may pag-asa pa na mapunta sa langit. Kaya maraming mga tao hindi nagbabasa ng Biblia, kaya hindi nila alam na sila pala kandidato papuntang impyerno. Hindi na sila nakapaganda. Kaya binabasa ito sa inyo upang kayo ay makapaganda. Mapagandaan ninyo ang darating na kapahamakan sa ating buhay. Dahil mahal tayo ng Diyos, nais tayo ng Diyos iligtas. Kaya sabi ng Diyos, ipahayag mo ang aking salita. Bakit kailangan ipahayag? Dahil mahal nga tayo ng Diyos. Nais niya iligtas tayo. Ngunit ayaw naman natin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang maligtas tayo. Ano ginawa natin? Hindi natin pansin ang kanyang salita sa Biblia, pati Espiritu Santo. Tinadala ng Diyos upang maging patnubay natin, ngunit hindi natin pansin. Napakaliwanag
Ito pa sinasabi, ang mga tao walang bahagi sa karya ng langit. Isa ba tayo walang bahagi sa karya ng langit? Makinig kayo, baka isa kayo nito upang maayos din inyong sarili sa harapan ng Diyos. Sabi sa unang Korinto, chapter 6, verse 9, hindi ba ninyo alam ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, mga masasakim, mapaglasing, mapanlait o mandaraya, ganyan mga tao ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Ito mga tao walang bahagi sa karya ng Diyos. Isa ba tayo? Panahon na magbago, magbalik loob sa Diyos, humingi ng kapatawaran at magbago. Kaya sabi ko, kailangan ninyo magbasa ng Biblia dahil hindi nyo alam ito na isa pala kayo na kandidato papuntang impyerno. Kaya binabasa ito nais ng Diyos, basahin ang kanyang banal na aklat upang marinig ninyo. Dahil wala kayong panahon sa pagbasa. Pag marinig na ninyo, anong gagawin nyo? Pabayaan ba ninyo? Iayos na ninyo inyong sarili. Lumapit tayo kay Kristo Jesus. Lumapit tayo. Dahil ang sabi dito sa gawa, ay ganito naman, sabi sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas natin. Kay Kristo lamang pala na pangalan ang ating kaligtasan. Bakit kanino? Kung sino-sino pa nilapitan natin, may lalapit tayo kay Buddha, lalapit tayo kay Allah, lalapit tayo kay Maria, kay Pedro, kung sino-sino pa pangalan, kay Kristo lang pala ang kaligtasan, sa kanyang pangalan lang pala, kung saan-saan kayo tayo reliyon pumunta, nakakala natin ligtas na tayo, kay Kristo lamang. Kung saan-saan pa tayo lumalapit na pangalan. Ang sabi dito sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao, sa kanyang pangalan lamang. Napakaliwanag. Hindi ninyo alam kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hindi nyo pinalagaan ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, kung paano tayo nais ng Diyos iligtas. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang nanatili sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak ay hindi magkaroon ng buhay, manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kung manatili sa atin ang puot ng Diyos, ligtas ba tayo? Ligtas ba tayo? Ganon tayo kamahal ng Diyos. Binigay na niya ang kanyang bugtong na anak upang maligtas tayo. Ngunit napakatigas ng ating mga ulo. Mas gusto natin sundin si Satanas. Sabi ni Satanas, gumawa ka ng kasalanan. Bakit gusto ni Satanas gumawa tayo ng kasalanan? Upang maging kampon tayo ni Satanas. Dahil ang sabi dito sa unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Naging kampon tayo ng dyablo. Ngunit mahal tayo ng Diyos, kaya pinadala niya ang kanyang bugtong na anak
ang sino man na manampalataya sa Kanya ay hindi mapapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinadala niya ang Espiritu Santo na bilang patnubay natin. Upang patnubay natin sa ating kaligtasan, ngunit hindi natin pansin ang Espiritu ng Diyos. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbago at magsisisi at magbalik loob sa Diyos. Ngunit ang mga pagkataon na ito hindi natin pinahalagahan. Dahil ang sabi sa Ikaw Pedro, chapter 3, verse 9, ang Panginoon ay hindi pabaya sa Kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako niyon. Alang-alang sa inyo, binibigyan niya kayo ng pagkakataon ang lahat na makapagsisisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais mapahamak kayo. Hindi ninyo alam, hindi gusto ng Diyos mapahamak kayo. Mapahamak tayo. Mahal tayo ng Diyos, ngunit tayo ay hindi nagmamahal sa Diyos. Lumapit na kayo sa Diyos. Ang Diyos ang tunay na magmahal sa inyo. Hinintay ka niya. Hindi niya nais mapahamak ka. Mahal ka ng Diyos. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas ka. Kaya pinadala ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu Santo upang akayin ka, patnubayan ka tungo sa karya ng langit. Ngunit hindi mo pinalagaan ang lahat ng ito. Dahil di mo alam, mahal tayo ng Diyos. Nais ka iligtas niya. Mahal mo ba ang Diyos? Nais ka iligtas ng Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Nasa langit siya nakatingin sa iyo. Hinintay niya na lumapit ka sa Kanya. Gawin mo ito alang-alang sa mga mahal mo sa buhay. Nailigtas niya. Hindi lang ikaw, pati yung mga anak mo, mga apo mo, asawa mo. Nais ng Diyos iligtas. Halina, lumapit tayo kay Kristo Jesus. Lumapit tayo sa Kanya. Dahil ang sabi dito sa Gawa, chapter 4, verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa kanyang pangalan lamang, hindi sa reliyon. Kay Kristo lamang. At sa Biblia, doon ang kaligtasan, salita ng Diyos, hindi sa reliyon. Iyon ang kaligtasan. Ngunit maraming mga tao niligaw ng matatamis na salita ng doktrina ng reliyon. Bakit matamis ang kanilang salita? Upang makuha ang inyong kayamanan. Walang doktrina na hindi matamis. Kung pakinggan mo, parang sa Diyos. Pero hindi. Papunta yan sa bulsa mo. Naatik-atik ka lang, mamaya doon na yan. Sa bulsa mo ang target. Hindi sa kaluluwa mo upang ikaw ay ligtas. Huwag na kayong umasa sa inyong reliyon. Iasa ninyo inyong sarili kay Kristo Jesus. Magbasa kayo ng banal na aklat. Hindi ninyo alam kung gaano kalaki ang halaga ng kaligtasan ibinibigay sa iyo ng Diyos. Hindi yan mabili ng bilyon. Hindi yan mabili ng trilyon. Ang kaligtasan, buhay na walang hanggan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Bakit pinaubaya natin sa ating reliyon ang kaligtasan? Maraming mga tao ngayon ay ligtas na kami sa aming reliyon. Reliyon ninyo nagligtas sa inyo, hindi ang Diyos.
May nagsasabi pag pumasok ka sa aming simbahan, ligtas ka. Iniligtas ka ng iyong simbahan. At si Kristo doon ay tao lang at hindi Diyos. Simbahan ang naligtas sa iyo, hindi si Kristo Isus. Reliyon ang nagligtas sa iyo, hindi si Kristo Isus. Ang kaligtasan mo ba ay tiyak? Sigurado ba? Mag-isip-isip kayo, napakalaga. Napakalaga ang kaligtasan ninyo, hindi mabayaran ng bilyon. Trilyon hindi mo yan mabili. Isang trilyonaryo ka pa, bilhin mo yan. 100 trilyon hindi mabili ang kaligtasan. Ganon kalaki, kahalaga ang ating kaligtasan. Kaya pag-iingatan natin, bakit hindi natin magsaliksik sa banal na aklat upang magbasa tayo, upang malaman natin ang totoong kaligtasan? Upang hindi tayo madaya at maligaw ng mga kampon ng kadiliman. Malapit na dumating si Kristo, handa ka na ba? Handa ka na ba? Malapit na dumating si Kristo. Nakahanda ka na ba? Dalawa lang ating patutunguhan, langit o impyerno. Kaya ito lang aking mensahe, nais ng Diyos, ipahayag ang kanyang salita dahil mahal na mahal kayo ng Diyos. Kaya huwag na ninyong patigasin ang inyong ulo. Lumapit na kayo sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa gabi nga dya na kami o Diyos nakapahayag ng iyong mga salita. Salita nagbigay buhay, pag-asa sa lahat ng mga tao. Nais mo sila iligtas o Diyos. Ang iyong salita ay sulat mo o Diyos sa tapi-tapi ng kanilang puso. Iukit mo sa kanilang mga kaisipan o Diyos ang iyong salita. Dahil nais mo sila iligtas. Kung ano man plano ng dyablo sa kanilang buhay ay aking ginigiba, winawasak sa ngalan ni Jesus. Tabunan mo sila sa banal mo na dugo hanggat sa kanilang papauwi doon sa kanilang bahay o Diyos. Ingatan mo sila, iligtas mo sila sa lahat ng kapamakan. Kung ano man mga plano ng dyablo sa kanilang buhay, o Diyos, ang mga tao dyan, o Diyos, ginatugyan ko kanimo ang kanilang kaligtasan. Dahil ikaw nagasiling sa mga pulong, kung ikaw magapili sa ila, ay wala nang makakuha sa kanila. Paano mo sila, o Diyos, mapili kung sila ay sumusuway sa iyo? Kung sila ay gumagawa ng kasalanan, o Diyos? Kaya ang kaligtasan na nais mo sa kanila ay mawala ng power, o Diyos. Kaya, o Diyos, magpaalala ka lagi sa kanilang mga buhay, sa kanilang pag-iisip. Mangusap ka, o Diyos. Kawaan mo sila. Dahil nais mo sila iligtas, o Diyos. Kaya nais mo ipahayag ang iyong salita upang marinig nila, dumating na sa kanila ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kung ito ay kanilang susundin. O Diyos, purihin ka. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang lahat nito, o Diyos, ay napabalik sa iyo. Himaya, dungog, pasasalamat sa pangalan ni Jesucristo naming Panginoon at sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah.